Magandang araw Pilipinas. Sa ating mga nagbabagang balita, nagkagulo ang Malacanang matapos ibunyag ni Imelda at Amy Marcos ang umano'y kabulukan ng Pangulo na si Kuting Jr. Sa isang nakakagulat na pahayag, isiniwalat ng mag-ina ang mga anomalya at katiwalian na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ang mga revelasyon na ito ay nagdudulot ng matinding alingas-ngas sa palasyo na nagresulta sa agarang pagtugon mula sa mga tagapagsalita ng Pangulo. Ayon kay Imelda, matagal na niyang napapansin ang mga irregulalidad, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob upang magsalita. Sinabi niya na hindi na niya matiis ang mga kasinungalingan at katiwalian na tila nagiging normal na lamang sa kasalukuyang pamahalaan. Si Amy naman, na dating kilalang bilang isang sa pinakamalapit na kaalyado ni PBBM, ay sumang-ayon sa kanyang ina at nagdagdag pa ng mga detalye tungkol sa umunoy katiwalian at pagkakakulan lang ng Pangulo. Ang kanilang mga pahayag ay tila isang bomba na sumabog sa political landscape ng bansa. Samantala, agad naman nagpahayag ang kampo ni Pangulong Kuting Jr. Sinabing walang katotohanan ang mga akusasyon ng kanyang ina at kapatid. Ayon sa pagsalita ng Pangulo, isa lamang itong desperadong hakbang upang sirain ang reputasyon ni PBBM. Patuloy pa rin inaabangan ng taong bayan ang mga susunod na mangyayari at kung paano tatapusin ng administrasyon ang krisis na ito. Sa ngayon, nananatiling bantay sarado ang Malacanang habang patuloy ang imbestigasyon sa mga aligasyon na ibinabato laban sa Pangulo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sunny buwersa tayo mga palangga para naglo nating mapatumba ang mga kalawang bangag. Okay, what is the title for today mga kababayan? Sa kabila ng gusto kayong ibala sa bratatatatat, bilang na ang araw ninyo. Sino ito? Bangag at Bartek. Okay, actually ang pag-uusapan natin, yung mga kasinungalingan ni Kuting Jr. na ipapaalala natin sa inyo. Pero gusto ko lang paalala muli sa inyo mga kababayan na ipagdasal nyo kaming mga maiisog na katulad ninyo. Kasi gusto kaming gurgurin ng gobyernong Bangag at Bartek. Kaya nga nananawagan tayo sa men and women in uniform. Ano pa ang iniintay ninyo? Gusto nyo pa bang magurgor ang inyong mga kapwa Pilipino o kayo ang unang magurgor dyan? At recently nga, gabi ay pinag-usapan natin ang breaking news kung saan ay may nagsusurveillance sa law office ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, huwag kang matakot. Alam ko ikaw ay isang maisog katulad ko. Ang sayo ay isa lang, akin tatlo. Tatlo ang death threats. At actually, infinite yan. We have to fight, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng dahil tayo ay sinisindak ng mga yawa na ito, malulungkot-lungkutan tayo. No! Kailangan nating labanan ang mga walang hiya dahil bilang na ang araw ng mga yan. Speaking of bilang ang araw, bago ko ituloy ang aking bratatatatat ng Nganga Bells, mga palangga, ay pag-usapan natin yung pinangako ni Marcos Jr. ng ikalawang sona niya na bilang na ang araw ng mga smugglers and hoarders. Remember that? Okay? Remember. Pinapaalala ko lang sa mga Pulawan, Dilawan, actually wala na yun eh. Alam nyo kung ano ang labanan ngayon? Bangag versus maiisog. Sino yung mga bangag? Di yung mga nasa Malacanang at yung mga nagpapaniwala sa kanila. Sino yung mga Bartek? Sila yon. So tapos na ang kwento ng Dilawan, Pulahan, Putian. Tapos na yon mga kababayan. You know why? Maiisog o matatapang na Pilipino na ang maninindigan ngayon, it doesn't matter kung kayo ay Dilawan before
o kayo ay pulahan before. Like ako, budol, di ba? Budol. So, tapos na po ang paghahati-hati nating mga Pilipino, pula, puti, green. So, it's between good and evil. It's between maisog and bangag. So, your choice. Saan kayo? Sa maisog o sa bangag? Kalimutan nyo na, mga palangga kong pinklawan at dilawan. I will still mention that. Pero kayo ay dapat nasa panig kayo ng maisog, may Perez. Thank you. Why? Katulad ninyo, katulad ko, kayong mga dilawan, pinklawan, putian, kung ano man ang inyong kulay in the past, nangarap kayo na ang inyong mga leaders na sinuportahan, ang inyong mga politikong sinuportahan, ay iaangat kayo sa laylayan. Di ba? Kami din ay ibabangon kami. Di ba? So dahil nga binigo tayo ng mga yawa, so there's no more color, political, color. Wala nang mga colorful na kasinungalingan. It should be, maisog ka lang or bangag ka. Your choice. Your choice, mga kababayan. So, mga palangga, pag-usapan natin ang bilang na ang araw ninyo. Balikan natin. Doon sa mga bangag at sa mga maiisog na mga Pilipino, sabi ko nga, let's talk about second zona ni Bangag na sinabi niya na, ito actually ang kanyang statement, bilang na ang, sabi niya, bilang na ang mga araw ninyo, mga hoarders and smugglers. Ito. Binalikan natin yung article. Bilang na ang araw ninyo. Ayan. Ihahabla namin ang mga smugglers at hoarders dahil hindi ito tugma sa magandang layunin ng pamahalaan ay sa halip ay mapapahamak hindi lang ang mga magsasaka kundi tayo rin na mga mamimili kaya hindi pinapayagan ang mga ganitong kalakaran. Ang mga hoarders at smugglers ang dahilan ng pagtaas ng presyo dahil namamanipula nila ang produktong agrikultural. Okay? Ngayon, mga palangga, balikan natin. Ang sabi ni Marcos Jr., bilang na ang araw ninyo na mga hoarders. Pero anong nangyari? You, Bangag supporters and Maisog supporters, walang nangyari. Kasi sila pala ang hoarders at smugglers. Kaya si Marcos Jr. ay during that time nasa DA pa siya, Department of Agriculture. Nasaan na ang bilang ang araw nyo? Ulit? Imbis na hulihin, padalhan ng 2 batalyon na mga CIDG at mga SAF, katulad ng pag-abuso ni Marcos Jr. at ni Bartek Lisa sa mga kabataan sa Davao na violate ang kanilang human rights, which is pinangako din ni Marcos Jr. yan na sa kanyang mga zona na protektahan niya ang human rights. Ang nangyari, imbis na magpadala ng 2 batalyon kay Michael Ma at ang dyan sa Bureau of Customs kay Rubio at sa mga kasabwat nila, ay again, ini-enjoy nila ang pagnanakaw, ang pagsasmuggle. See? Kaya kung ikaw ay matino, forget about your being pulawan, dilawan, o pinklawan. I'm telling you, right now, you na nakikinig, mamili ka, bangag ka o maisog ka. O matapang, kung ayaw mo ng Bisaya na term, matapang. O ano ba sa Ilocano ang matapang? O sa Kapampangan o sa Bicol. Name it. Kahit anong gusto nyong pangalan, translate na lang. You know, mga kababayan, ang sabi nga ni Kuting, ni Bangag ay puprotekta, sabi binasa ko kanina na ang mga smugglers at hoarders, ito po ang nakakaapekto sa not only sa farmers but sa mga mamamayang Pilipino lahat, whether you're rich or poor, na bumibili ng pagkain. Unless na lang animal ka na hindi ka ang animal kumakain din naman ng pagkain. 'Di ba? Mga baboy ramo kumakain ng mga gulay.
Oragon sa Bicol. Ay, akala ko yun, no? Oragon, akala ko dati masamang word yan, Charita Valle. Kasi sa Amon, sa Ilonggo, Ulagon. Bala daw, si Lisa, bala ang iapo tayo kalkal. But anyway, let's talk about sa kanya mga pinangako. Ano pa ang pinangako ni Kuting? Ito mga palangga, binalikan ko ang kanyang, sa dami niyang pinangako, ito lang ang gusto kong ipaalala sa inyo. Unang SONA, pinangakuan kayo nang magbibuild siya ng mga ospital. Basahin ko. Para tayo magkaintindihan, mga bangag at mga maisog, babasahin ko yung sinabi niya. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Pak, pinalakpakan ng mga bangag sa Kongreso at Senado. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center facilities. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. Okay? Teka, sulat ko lang itong 90 billion. Makakalimutan ko to. 90 billion sa PhilHealth. Okay? Isingit natin sa usaping ito. But beyond the issues that pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. This is for SONA, ha? We must bring, July ito, we must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare. Pak na naman ang mga hitad. Napakinggan natin ng husto ang napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospitals gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi puro ganyan yung bangag na yan. Maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa. Pak na naman ang mga julul. Okay? Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansang kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga paggamutan. Pak na naman ang mga hangag, ang mga baghak. Ay nako. Bukod dito upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, mga kaletsyan, 1 beses, 2 beses sa 1 linggo nang sa gayon, magiging mas madali na may karamdaman na magpapagamot ang hindi na kailangang magbiyahe ng malayo. Pinalakpakan na naman siya. My question to you, fellow maisog. Tanong ko kayo, mga palangga, may naipatayo ba since July 2022 si Barcos Bangag na ospital sa inyong lalawigan? Sagot. Comment kayo dyan. May naipatayo ba? 2 taon na. And to remind you, binigyan niya ng 11.12 billion pesos na budget ang special medical center na yan. Okay? At yung sinasabi niya na isabatas na rin yan noong last year, August 2024. Kaya nga inalat niya ng budget na 11 billion pesos, mga palangga. Dahil nga, yung sinabi niya ay na isabatas na yan last year. Okay, anong batas yan? Ito, Republic Act 11959, an act establishing specialty centers in the Department of Health Hospitals in every region and in government-owned or controlled corporation, specialty hospitals, and appropriating funds therefore, Basahin ang batas, kailangan lang natin maintindihan na mayroong batas na pinirmahan niya, then binigyan niya ng 11 billion worth of budget. Nasaan ang ospital? Nasaan? May lung center ba sa Bicol? May heart center ba sa Bisaya? O sa Mindanao, sa Davao, sa North? Nasaan? That's why I'm telling you, this is not about yellow, pink, red, or green. This is about between bangag and maisog or matapang or kadiliman
o kaliwanagan. So mamili kayo para mas maganda yung kaliwanagan. Saan kayo? Sa kadiliman o sa kaliwanagan? Wala. And aside from that, 90 billion, okay, yung funds na dinownload nila sa Office of the President sa PhilHealth. Saan napunta yung 90 billion na yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapalangga, mga kababayan, forget about kung kayo dati ay supporter ng dilaw. Kasi nagsama-sama na ang dilaw at pula. Ang naiwan na lang yung mga para sa maisog na ang mga maiisog na para sa bayan na ayaw makipag bang. Let's talk about bang later. Ngayon gusto ko ipaalala to sa inyo kasi nakakalimot ang Pilipino. Mabilis kayong nakalimot kaya kayo ginagamit ng mga ulupong na mga politikong ito. This is not about, sabi ko nga, paulit-ulit ang sinasabi ko sa inyo, hindi po ito ang pag-uusap natin kung sino po ang sinuportahan ninyo in the past. Ang pinapakita natin dito kung ginawa ba ni Marcos Jr. ang mga pinangako niyang mga ospital. Eh di sana, di tuwang-tuwa tayong lahat, whether you're pink or yellow. Kasi hindi porket yellow ang gumawa, di ba? I mean, dilawan ang nagpatayo ng mga proyekto ay dahil galit tayo, ayaw namin ng dilawan eh. Kahit na maganda yung ginagawa nila, hindi natin susuportahan. Mali. Kasi pag ganyan ang mentality ninyo, lulubog lalo ang buhay ninyo. At sooner, kayo na ang biktima ng bratatatat. You know what I mean. Kaya make up your mind. Speak up, make up, stand up. See, pangako yan. Balikan niyo yung sona niya. Binalikan ko kanina. Oh, ito pa. Kasi ito yung mga importanteng bagay. Na lahat tayo, mayaman ka man o mahirap ka, lahat kayo apektado dyan sa Pilipinas. Ito, sinabi niya sa sona niya, with regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay naharap sa mga problemang kagayat nating nararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili. Isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Ikat ko muna dyan. Okay? DA pa siya noon. 2022 ito, yung pinagsasabi niya. Nasaan yung suporta niya sa mga farmers? Okay? Nasaan yung sinasabi niyang kailangan suportahan ang purchasing power ng mga mamimili para mas marami kayong mabili? Wala na nga kayong mabili. Dahil instead na suportahan ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ano nangyayari? Import, non-stop importation ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Kaya ngayon, ano nangyayari? Sino apektado? E di ang mga farmers, ang mga mangingisda. Sinong kumikita? Ang mga middleman. Sino yung mga middleman? E di ang mga traders na kasabwat ni Bangag. Ang mga importers na kasabwat ni Bangag. See? Tapos ngayon, galit kayo kay Maharlika kasi dati Marcos supporter. Oh, at dati binoljak ko kayo mga dilawan kaya kayo galit na galit sa akin, parang ganon. May nakilala ako, okay? I'll tell you something, mga palangga. Sa dami ng mga impormasyon, okay? I'll tell you something. Si Nelson Suwal, okay, yan, may event yan sila sa Paris. Si Nelson Suwal ay Lenny supporter, okay? Na-meet ko siya sa Paris, France. Very dilawan.
Okay? Nag-live ako, sabi ko, I'm here sa coffee shop. Pero ayoko nang gawin ngayon yon kasi baka biglang ang lumusob mga gorgorero ni Bangag. 'Di ba? Nelson, I hope you're watching. Hi, Balanga, I'm here at the coffee chuchu doon sa Paris. Sabi ko, sinong malapit dito? Come over. Ang lolo mo, pumunta. Wala pang 5 minuto. Nasa area siya. Nanonood siya sa akin. Welcome ko siya. Nagkape kami. Anong sinabi niya sa akin? Hanapin ko, nandyan yan sa live. Sabi niya, Maharlika, galit na galit ako sa'yo. Lenny supporter ako. Grabe. Sabi niya na gano'n, hindi kita pinapanood. Ini-skip kita. Gano'n. Di ba? Napanood na ano nyo yun sa vlog ko. But I respect him. And I totally understand. Sabi niya, Lenny supporter ako. Pero hindi, never ever ako maging Bangag supporter. Sabi niya, Lenny, Sara siya actually. Bilang isang Pilipino, actually hindi ako natakot sa kanya. Matatakot kay Nelson. 'Di ba? Nag-usap kami, chika-chika. You know, iba yung pag nakita mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Kape-kape kami. Wala akong naramdamang takot, but sa halip appreciation. This is not about, kung tutuusin, 'di ba? Sinabi niya sa akin, Lenny supporter ako. Kung sarado ang utak ko, katulad ng mga Bangag supporter, sabihin ko, di, iiwasan ko siya. Ay, Lenny ka pala, dadadada. Pero true to himself, very honest person na sinabi niya, Lenny supporter ako, Lenny pa rin ako. But sinabi niya sa akin, pero bumilib ako sa iyo, Maharlika, kasi si Bangag, okay, na sinuportahan mo, sabi niya, 6 na taon akong galit na galit sa iyo. Di ba? Kasi inaano mo si Lenny, ganito, ganyan. You know, that's normal sa politics eh. Pero sabi niya, dahil ikaw ay nanindigan at sa kabila ng pagsuporta mo kay Bangag at nagising ka, I'm here to support you. Nandiyan po yan sa vlog namin. But again, bakit ko ito kinukwento? Kasi ang layunin namin ni Nelson, layunin natin pareho, whether si Lenny sinuportahan mo o kung sino man ang sinuportahan mo, yung kaalwanan ng Pilipinas. Kaya ang sabi ko, enough for the dilawan and the pinklawan, pulahan and green. Just between kadiliman and kaliwanagan. Bangag versus maisog. See? So we have to unite. Doon sa mga leaders all over the world, you know, na mga gusto nyong sumali sa maisog. Forget about your personal mga galit. Normal lang yan. May mga factions tayo sa buhay. You know, gusto nyong manalo tayo sa laban na to, we have to unite. Forget about dahil si ganito, dating dilawan, si Maharlika, ganito, si ganyan, ganon. Set aside your personal things. Then we could win. Anyway, ang tatanda na natin. Di ba? Forget about that. Okay, going back, mga kababayan. See, sabi ko hindi ito usapin tungkol sa kung ano ka dati. Kasi tapos na yun eh. Nabudol na tayo. And you, na mga supporters dati ng Dilawan na sinasabi ko sa inyo, nagalit na galit kayo sa akin dahil kumakampi ako kay Bangag. And now, na binubodya ko si Bangag, galit pa rin kayo sa akin? Saan ako lulugar? Saan kami lulugar? Kaming mga nagising. Kung humarap kayo lahat sa salamin at kausapin niyo yung sarili ninyo, ito bang bunganga ni Nganga Bells ni Maharlika? Ano pinagsasabi nito? You talk to yourself, to your conscience. Di ba? Kahit galit na galit kayo sa akin dahil sa Marcos supporter ako for 6 years. And now, tahimik kayo? Hindi ba pwedeng yung galit nyo wala na dahil pareho na tayo? Kasi ibig sabihin, nanindigan ako dahil yung mga pinangako dito sa mga farmers, not only farmers again, sa lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, kung matalino kayo dahil matatayog naman na inyong pinag-aralan, balikan ninyo ang kanyang sona, kahaba-haba ng mga kasinungalingan. Pero kinuha ko lang po yung mga, yung talagang straight na sa mga taong bayan na naramdaman nyo yung negative result na sinasabi niya kanina doon sa binasa ko, ang papatayo ng ospital, wala namang naipatayo. But anyway, tuloy natin dito. Sabi niya, okay, ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili. Sinapinal ng Department of Agriculture ang planong
taasan ng produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong financial at technical. Asan ang tinulong sa inyo mga farmers? Di ba, nag-aayuda sila, but that's long term. What is that ayuda? That is political interest. Binibigyan kayo ng ayuda in preparation sa 2025 and also dahil bulusok na ang trust rating ng mga bangag. Kaya po kayo ay sinusuhulan ng mga ayuda na yan. Ang dapat ibigay po sa inyo ay oportunidad na panghabang buhay. Trabaho, i-improve. Katulad ng sinabi niya, ospital. Kung magkakaroon ng ospital sa inyong bayan, definitely magka-create ng trabaho. Ano yung trabaho? Nurses, doctors, yung mga tambay dyan ngayon na walang trabaho. Mga sa utility, gardeners, mabibigyan kayo ng trabaho. Kaso, yung budget, di ba, yung 90 billion na dinownload sa opisina ni Bangag at ni Bartek, sa bulsa lang nila napupunta. Kayo, nagalit sa akin, na dating supporter pa rin ng mga dilawan, okay? Magalit lang kayo. Anyway, kayo naman ang magdurusa Hindi naman ako. Di ba? Hindi ako magdurusa. Kung hindi kayo mabibigyan ng mga proyekto ng gobyerno, hindi po ako magdurusa. Kayo. Ano sabi ni Marcos Jr.? Magbibigay tayo ng pautang habang mas mailalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bilihin ng mga bulto ng gobyerno. Saan? Nilapit ba sa inyo? May magsasaka ba dito? Palangga, may magsasaka ba? Import, import, import. Dahil nga sila ang kumikita, mga kababayan. Ano ba sabi ng Bangag dito sa kanyang speech? Sa SONA niya? Kabilang dito ang abono, pesticidio. Putang na, Tagalog ba yun? Pesticides ito, pesticidio. Tagalog ba yung pesticidio? Makakang tarak ko sa yung sounds like Anyway, ang mga karapat-dapat na ano sabi niya? Mga punla. Yung punla mong wala ng punla. Bayan ba? Buisit. Feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo para sa pangmatagalang solusyon. Itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. Saan? Again, babagsak na naman tayo sa sinasabi niyang bilang na ang araw ng mga smugglers, pero sila ang smugglers. Sila ang sindikato. Sila ang mafia. So kaluoy ka mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay Lenny supporter, na galit sa akin, noon, dapat nga love nyo na ako, di ba? Kasi pareho na tayong anti-Marcos. Hello? Gamitin nyo nga yung mga neurons yung mga hitad. Sabi ni Kuting, para sa matagalang solusyon, itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura at magawa natin ito. Anong petsa na? Nagawa ba? Pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Nasaan? Paano ka yung mga magsasaka? Recently, I think last year, nakita ninyo kung paanong walang suporta ang bangag na gobyernong ito. Yung mga harvest ng repolyo, sibuyas, last year, prior to that shortage of sibuyas, nung na-normalize na. Anong ginawa ng ating mga palangga sa norte? Tinapon nila yung mga repolyo nila. Walang bumibili. Why? Walang gobyernong tumutulong sa kanila na i-market ang kanilang repolyo o sibuyas. Kasi ang naima-market, yung in-import ni Michael Mann na kasabwat ni Lisa, kasabwat ni Marcos Jr., kasabwat ng mga bangag. So you have to put that in your head. Mga kababayan, ako ba ang makikinabang dito sa pinagnangak-ngak ko? Sige nga. Pag ginawa ba ni Marcos Jr.,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!